14 na kaso ng graft o katiwalian ang kinakaharap ngayon sa Sandigan Bayan ni incumbent Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. Sa pahayag na inilabas ng Office of the Ombudsman habang nanunungkulan bilang kongresista si Ang, nakakuha umano ang construction firm na iniuugnay dito ng 214 million pesos na halaga ng mga kontrata mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kung saan nasa 199 million pesos umano ang natanggap na bayad mula rito. Iginiit ng Ombudsman ang nakasulat sa konstitusyon na ipinagbabawal sa mga mambabatas na magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata ng gobyerno habang sila ay nasa pwesto. Dagdag pa ng anti-graft body, hindi na kailangang patunayan na may dayaan o aktwal na nangyaring suhol dahil sapat para sabihing may conflict of interest oras na nakinabang ang isang opisyal ng gobyerno sa kontrata ng pamahalaan habang siya ay nakaupo sa pwesto. Una nang naisama ang pangalan ng mambabatas sa referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman noong nakaraang taon. Bilang isa sa mga posibleng contractors o mga miyembro ng Kongreso na umano'y nagmamay-ari ng mga construction firm at tumatanggap ng mga proyekto o kontrata mula sa DPWH. Noong Nobyembre 2025, naglabas ng pahayag si Congressman Ang at sinabing tiwala siyang malilinis ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, sa loob ng 3 taon na pagiging public servant, hindi umano niya ginamit ang kanyang posisyon sa pamahalaan para sa sariling interes at pakinabang. Handa rin siyang harapin ang reklamo laban sa kanya sa proper forum. Samantala, sinampahan din ng 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation si dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go, dating Lebak Sultan Kudarat Mayor Dionisio Besana at 2 pang opisyal ng Lebak Sultan Kudarat Local Government Unit. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.